countryside, with a peace of land and comfortable home. Ayan, ang sumobra. Sorry. Yan. Whenever possible. Hindi po sinasabi ni Sister White na agad-agad, ha? Whenever possible. Kung hanggat maaari at meron na po kayong pera, duty daw po nating mga parents, no? Na ang ating pong bahay ay nasa country o nasa probinsya. Bakit kaya? Diba kung mapapakinggan niyo po yung message ko last, kung bakit ganun ka-importante na tayo po ay ina-advise na manirahan po sa probinsya. So patuloy po natin yan, i-emphasize ngayong araw na to. Bakit? Anong advantages? Anong meron sa probinsya? Samantalang ang mga nasa probinsya, anong meron sa Maynila? No? So kaya naman mga kapatid, do not consider, hindi daw ibig sabihin na kapag kayo po ay nangyarahan sa probinsya ay parang iniiwan nyo to, when you are called to leave the cities and more out into the country places, here, there, sabi ganon, merong nag-aantay na blessing po sa inyo. Excited ba kayo mga kapatid? Ano yung blessings na nag-aantay sa inyo sa country living? So sabi po ganon, contributes to economic security. Makakabawas daw po kayo sa traffic dito sa Maynila. More. Totoo po. Kaya po, napakita na po kay Sister White na sa mga darating na panahon ay mahihirapan na po ang pagbili at pagbenta. Nararanasan niyo na po ba yun ngayon? Ang mahal na gulay. Mas mahal pa siya sa karne. Pero, mga kapatid, nagulat nga po ako kasi po, di ko po na ano dyan, sa Australia po kasi, ang isang repolyo nagkikilo ng 8 kilos. Isa pa lang yun. Ganun siya kalaki. So, nung pinakita namin yung repolyo ng Pilipinas, natawa yung foreigner, ha? What's that? Sabi niya gano'n. Sabi ko, baby cabbage. Baby cabbage. Doon po, yung abundance po ng kanila pong agriculture ay talaga namang pong maganda kasi pinapahalagahan po nila yung agriculture. Kaya po masasabi din po dyan na dito sa mga susunod na slides, ano po, bakit po gano'n na lang yung agriculture dito sa ating po Pilipinas. Kaya nga po sabi niya gano'n, kapag po kayo ay nanirahan sa country living, yung alam niyo po yun, yung makakaano sa inyo kasi kayo mismo yung magtatanim. Hindi na kayo bibili, hindi na kayo kailangan magpakahirap maging empleyado para lang po makabili ng pagkain ninyo. In country living, magtanim lang po kayo ng gulay, kayo po ay mabubuhay. Di ba? So, yun po yung isa sa mga sinasabi dyan. At isa pa, yung gulo, di ba po? Get out of the cities into rural districts where the houses are not crowded. Closely together and where you will be free from the interference of enemies. Dito po sa Tondo, rinig nyo na po, di ba? Rinig nyo na po yung murahan sa kapitbahay. Di ba? Samantalang doon po, sa countryside, kahit sumigaw ka, hindi ka maririnig ng kapitbahay mo. Kung ganun po yung makukuha po ninyong lugar. Kaya naman po, napakaganda pong isipin na magkakaroon po tayo ng peace of mind. Masarap ang tulog, no? Hindi yung nagigising ka kasi may nag-aaway sa kapitbahay. So, yan po yung isa sa mga benefits or blessings. Next po, advice to a city dweller. Nag-iit, hindi na po makita ng mata natin. So, sabi pong ganyan, ang advice ko sa city dweller, it would be well for you to lay by your perplexing cares and find a retreat in the country. Alam niyo po ba mga kapatid na naranasan ko pong mag-farm no? Doon kahit masakit yung katawan ko, payapa po yung isip ko. Dito po, nagsimula pagbaba ko ng eroplano, naligo lang ako, pumasok na ako ng opisina. At ngayon po, wala po akong masarap na tulog.
Kasi alam niyo po yung trabaho ko ay more on mind, hindi more on labor, hindi more on physical. So kahit pagod ang isip ko, ay pagod ang katawan ko, pero yung isip ko, gising. Hindi katulad po nung nandun po ako sa Australia, pagod na katawan ko, payapa pa yung utak ko, kaya pag higa ko po sa kama, talagang tulog. Sino po yung karamihan dito ay sa office nagtatrabaho? Di ba, Sister Tess? Pagod na yung utak mo, pero parang ang dami pa rin pumapasok. Ang dami pa rin pumapasok na mga kapatid. Kanina, while we are traveling here sa taxi, parang naisip ko kasi kahapon, sabi ko gano'n ng nag-uusap-usap, ano yung dream mo, kambal? Isa architect, isa engineer. So, nung binabasa ko po itong Adventist Home, sabi ko gano'n, halos lahat na lang ng bata ngayon yun ang pangarap, kundi engineer, architect. Walang nagpapangarap na maging farmer. No? Walang nag-iisip na sana magkaroon ako ng magtanim, ganon. Bakit lahat ngayon? So sabi ko sa mga anak ko, so anak, kung engineer ka, architect ka, yung mga land, ide-develop, tatanggalin yung mga puno. Kasi para matayuan ng building. O ano na mangyayari sa nature natin ngayon? Sige mama, magbabago na lang ako ng pangarap. So parang, it is also a guidance for us na i-lead natin yung mga anak natin sa pangarap na gusto nila. So sabi ko ganun, anak, sana maganda yung pangarap na gusto ninyo maging in the future is yung magkakaroon ng glory sa Panginoon and at the same time is yung makatulong sa kapwa, hindi dahil lang magpayaman. Para I have a lot of money, maging maganda yung bahay ko and everything. So kaya, ang ganda po nung ipaalala po sa atin na yung ating pong mga anak ay talaga pong dapat natin po silang turuan, i-lead. They need employment and variety. Sabi kong ganun, but you would there avoid many evils and close the door against a flood of temptations which threaten to overpower the minds of your children. Totoo po, di ba? Dito po talaga sa city, ang kanila pong libangan ay TV, cellphone, ano pa po. Tapos, pag nakipaglaro pa sa kapwa, marami pang, dito po sa city, marami pang words na hindi na nag-screen. So, ang dami pong benefits na kapag tayo po ay nanirahan sa country living. To live in the country would be very beneficial to them, sabi kong ganon. An active outdoor life would develop health of both mind and body. Active daw, hindi lang kasi alin po ang active lang sa mga bata ngayon, yung kanilang kamay at ang kanilang utak, pero hindi po nila nararanasan yung talaga. Sino po nakaranas dito magpiko? Piko, ano ba ngayon? Luksong baka. Ayan, tagu-taguan, wag lang yung bahay-bahayan. Tagu-taguan, di ba? Yung mga ganun. Alam niyo po, ang akin pong childhood ay napakaganda. Kasi po, kami po ay nakatira sa Bulacan. Meron po itong piece of, ang tawag po kasi sa Bulacan, tatang, nanang, ganon. Si tatang, basta may tatang doon na mayaman, pero maliit lang yung bahay niya, mga kapatid, pero ang laki ng bakuran niya kasi anuhan niya ng ipa, ng rice. Yung doon siya binubuksan niya yung gate niya para sa mga bata. So pagka nagkano na, bukas na si tata, takbuhan na yung mga bata doon, tas doon na maglalaro kami. Kaya yung mga bata ngayon, hindi nila alam yun. Diba? Ano yun, mama? Luksong tinik? Ano yung ganito, ganyan? So sabi ko nakakalungkot kasi hindi nila naranasan kung paano talaga yung childhood. Ano ba talaga yung na hindi lang talaga dapat sa cellphone. Kaya po sila kambal, ginigising ko yan. Lumabas kayo doon sa, may kasi sa harapan, may garden, may parking area. Labas doon, mag-ping-pong, magpa-araw, para naman po mga kapatid ay hindi lamang po yung kanilang. Pero ang pinapayo po ni Sister White ay turuan daw po sila magtanim. Magtanim.
Turuan daw po silang magtanim dahil nakukultivate daw po doon yung kanila pong health and then also their mind. Ang ganda po mamaya ng mga susunod pang slide, paano makukultivate yung pagtatanim? Anong connection ng pagtatanim sa ating pong pagkatao? Rich blessings assured country dwellers. Sabi nga the earth has blessings hidden in her depths of those who have courage and will and perseverance to gather her treasures. Sabi po ganun, marami daw po ngayong farmers na hindi na nila makita yung importance ng kanilang trabaho dahil nadidegrade nila yung kanilang sarili. Lalo na po dito sa Pilipinas, nung pag sinabi farmers ay mahirap. Pero pag pumunta po kayo sa ibang bansa, sa Australia, sa Japan, ang pinakamayaman doon ay farmers. Nakita po nila yung importansya ng kanila pong ginagawa as farmer. Kaya po nakita din po nila yung blessings. Dito po, nadidegrade po yung kanilang importance, yung kanilang employment. Kasi di ba kulang yung sustento po ng gobyerno para po mairaos nila yung pag nawawalan sila, pag dinaanan sila ng bagyo, ay dapat po may sustento. In Australia po, kapag ka-declare nila na sila ay lugi dahil sa weather, binibigyan po sila ng gobyerno ng pera para magpaikot muli. Binibigyan sila, sinusuportan sila. So, those are the things na nakakalungkot. Kaya mga kapatid, yung ating pong mga farmers ay talaga pong isama natin sa panalangin, no? Sama po natin sila sa panalangin. Next, labor that will weaken the mind. Ayan na po, paano po ba i-connect yung labor ng pagiging sa country living sa ating pong buhay? Basahin ko lang po. Nababasa niyo po ba? Sorry. Maliit po yata. In the cultivation of the soil, the thoughtful worker will find that treasures little dream of opening up before him. No one can succeed the agriculture. Kailangan daw po makita natin yung importansya or yung law ng pagtatanim without the attention to the laws involved. The special needs of every variety. Bawat halaman po ay iba-iba. Tama po? May mga halaman na pwede sa araw, kailangan arawan talaga. May mga halaman na hindi naman pwedeng direct sunlight. Nag-gets niyo po? Alam niyo po yung iba't ibang klase ng halaman. Meron naman pong halaman na kahit hindi mo diligan ay mabubuhay. Meron namang halaman na kailangan mo ng extra care. So, yung mga ganun daw po ay kasama po yun sa nagiging employment o trabaho po ng isang agriculture o yung trabaho mo pagdating mo po sa country living. So, dapat nauunawaan mo daw yun. Paano siya aalagaan? Different varieties require different soil and cultivation, and compliance with the laws governing each is the condition of success. Ito na po yung naka-underline. The attention required, ulitin ko po yung attention na kailangan in transplanting that not even our root fiber shall be crowded or misplaced. So, kailangan alagaan mo yung root niya, ano ba dapat yung gawin sa kanya, tanggalan siya ng weeds. Alam niyo po yung weeds? Ano ba sa Tagalog yung weeds? Damo. Tanggalan siya ng damo, i-prune siya, i-water siya, i-shield siya. At kapag ka sa gabi, frost by night, kasi po, di ba po sa ibang bansa ay nag-winter. So, meron pong may makikita po kayo na katulad po sa Japan, meron po silang parang bahay ng halaman. Doon talaga nila nilalagay yun kapag winter kasi mamamatay kapag winter. So, yung ganun po ka-delicate or yung attention na ibibigay mo sa iyong pong crops ay ano daw po yung nade-develop? Sabi ko ganon. Not only teach important lessons concerning the development of character, but work itself is a means of development in cultivating carefulness, patience, attention to detail, obedience to the law. It imparts a most essential training in the constant contact with the mystery of life. Ang ganda, no?
and the loveliness of nature as well as the tenderness called forth in ministering to these beautiful objects of God creation tends to quicken the mind and refine and elevate the character. So, akala natin yung pagtatanim, wala lang, basta ginanyan lang natin, ganun lang yun, yung pala, nare-refine po yung ating pong pagkatao. Alam niyo mga kapatid, nung ako po ay nag-try mag-weeding, nag-weeding kami, tinatanggalan namin yung damo sa cabbage. Ang maganda ng mga kapatid, dapat meron tayong object lesson, di ba? Nagre-reflect ako, Lord, dami naman itong damo. Dami naman itong damo. Tapos ako naman po ay nag-planting. Alam ko po sa sarili ko, wala akong green palm. Sabi po, di ba? Yung pagka nag-try ako magtanim nung during pandemic, hindi mabuhay mo. Yung halaman ko. Sabi ko pa, bigyan mo ako ng halaman na matagal mamatay. Sabi ko gano'n kasi alam ko hindi ako nakakabuhay ng Yung pala mga kapatid, walang gano'n. There's no such green palm or madaling magano. Lahat tayo ay pwedeng magtanim. It's just that kung paano po natin aalagaan at alam natin kung ano yung inaalagaan natin. Diba? Ano ba dapat dito sa halaman na to? Ano ba yung dapat ng gano'n? So yun po yung isip ko. Pero ako po kasi ay tamad. Tamad siguro akong magdinig sa kanya na gano'n. So nung nagpa-planting ako, sabi ko, Lord, sabi ko, alam ko wala akong green palm, pero sana po lahat ng buto na tinanim ko ay tumubo po ng maayos. At sana po yung magbubunga siya ng magiging mapapakinabangan talaga siya, Panginoon. So yung po din ay dapat po natin, it refines our character. Next, God will instruct and teach. So huwag kayong matakot na manirahan sa country living. Di ako marunong magtanim, Sister Gordy. Hindi ko alam ano itatanim ko. Paano ba itanim ang saluyot? Paano ba itanim ang patatas? Alam niyo mga kapatid, na-amaze talaga ako. Yung patatas pala sa lupa lang, hindi ko alam sa lupa lang siya. Alam niyo po yung, root crop siya, alam niyo po yung machine na sinasakyan namin doon, malaki. Tapos mahaba yung di kakayurin yun ng machine. Ang dami talagang patatas. Sabi ko, Lord, ang daming patatas. Tapos meron pang mga hinuhulog, kasi tatapon mo yung bulong. Sobrang dami. Sabi ko, ganyan pala umubo yung patatas. Kahit patatas lang ang itanim mo, mabubuhay ka kasi patatas is carbs. Sabi ko, gano'n na, ang dami-dami pala, ang dami-dami talaga ng patatas, mga kapatid. Oo, katumbas na lang kanin yan. Di may patatas ka na. Ano pa yung susunod mong itanim? Ano ba yung paborito ko yun Patola. Patola naman gumagapang, di ba? So, mga kapatid, i-instruct po tayo ng Panginoon. Paano daw po natin gagawin? Kaya huwag po tayong matakot na mabuhay sa probinsya. Next. Yan. Find the spiritual lesson in daily living. Ito po yung na-develop sa akin nung ako po ay nag-farmer. Kasi sabi po gano'n, His decides that we should associate the glories of nature with His character. If we faithfully study the book of nature, we shall find it a fruitful source of contemplating the infinite love and power of God. Alam na meron pong doon na yun nga po yung sa pag-weaving, sabi ko, Lord, parang spiritual life din natin siya. Sabi ko gano'n na, kapag marami tayong damo sa ating buhay, hindi tayo nag-grow. It's the same with the crops. Kaya pala, si Jesus Christ, sa mga parable niya, puro mga may sower, merong sa vineyard dresser, di ba? Inaano ng Panginoon sa nature. Kasi, nature speaks the love of God. Identical laws govern nature and mankind. So, ibig sabihin, yung nature daw po at yung ating pong yung laws nun, halos pareho lang. Katulad po ng sinasabi ko, na dapat nakikita natin na pag nakita niyo po yung yung butterfly, di ba yung butterfly, there are times na kailangan niyang mamatay bago mag-turn into a beautiful butterfly. So, parang yung iniisip natin, at pag kailangan na mamatay, kapag naman po sa ating mankind, sa ating pong sarili, we are also like butterfly, na kailangan natin patayin yung ating mga kasalanan
bago po tayo maging tunay na at ganap na kay Kristo. So sabi ka nun, i-teach daw po natin sa ating mga anak na ang nature ay expression of love and the wisdom of God. Let the thought of Him be linked with bird and flower and tree. Let all things seen become to them the interpreters of the unseen, and all the events of life be a means of divine teaching. So sasabihin na, ituro daw natin, wow, ganda ng di ba anak? Sa palagay mo, sino gumawa niyan? Paano yan na gano'n? Pero minsan ng mga kapatid, yung mga anak natin, merong kinatatakutan na ginawa din ng Panginoon. Katulad kanina, may malaking daga. Paano kaya natin ituturo na yun din ay, meron din yung purpose. There's also a purpose, no? Kahit sa mga ipis, na kinatatakutan nyo sa snake, na kinatatakutan nyo, lahat po yan ay may purpose. Doon po sa Australia, bawal patayin ang snake. Kahit na venomous siya, bawal siyang patayin. Kaya doon po sa isang pinagtrabahuan ko na nagtatayo kami ng pine tree. Akala mo pine tree, mataas pa sa akin, ano? Pero meron po tinuro sa akin ng Panginoon tungkol doon. And by the grace of God, napagbigyan ako na mag-speak sa atin. I-share ko po sa inyo. Ng pine tree, meron po doon, makikita namin yung mga deer, nandoon yung mga usa, yung mga sheep, may mga wild animals na nakakasama mo habang ikay nagtatrabaho. Kasi lahat po yun ay merong purpose sa kanilang paglaki. So, dapat po ipakita daw po natin yan sa ating mga anak. Give practical lessons in agriculture. Katulad din po yan nung kanina kung paano po sila magtanim. No one settles upon a raw piece of land. Turuan daw po natin ang ating mga anak magtanim. Para kung paano i-cultivate yun, paano palalakihin yung plants, doon po nila makikita yung importance po or yung development ng character nila. Kasama doon yung patience, kasama doon yung love, yung attention, na ibibigay po nila doon sa plants. Mag-work daw po yun sa pag-cultivate ng kanilang mga pagkatao. Kaya nga, huwag nyo daw isipin na kapag nag-settle kayo, nagtanim kayo, agad harvest na. May ganun ba? Pag nagtanim kayo, harvest agad, kinabukasan. Hindi, di ba? Kapag nagtanim tayo, it takes time. No? Kaya kasama po doon yung dinedevelop talaga yung ating pong character. Sabi ka nun, diligent, persevering labor must be put forth in the preparation of the soil, the sowing of the seed, and the culture of the crop, so it must be in the spiritual sowing. So kasama po yan. So kasama po doon yung wrong habits seen as weeds. Ipakita daw po natin sa ating mga anak na kasama po dyan yung pong katulad po na yung bawat flowers, lahat, as in, lahat ng root, lahat ng tanim ay nag-aano po na weeds. Nung nagtanim ka ba, may kasamang weeds? Nung nagkasik ka ba, sinama mo yung weeds? Sinong matinong tao na kapag nagtanim ay may kasamang damo? Wala, di ba? It naturally grows. Natural yun na bigla talaga siyang magkakadamo. So ano po yung gagawin ko dun sa damo? Kailangan mo siyang tanggalin kasi hindi mo talaga lalago ang isang halaman kapag maraming damo. Kasi bakit? May kahati. Inaagaw niya yung sustansya ng lupa. So dapat tanggalin mo siya. So kaya naman mga kapatid, it's the same. Ituro daw natin sa ating mga anak, it's the same with our spiritual life. Sabi po ng gano'n ng Panginoon, for you to be able to grow, ayoko nang may kahati. Sabi ng Panginoon, ayoko nang may karibal. Kung gusto mo na maging beautiful flower ka, kailangan tanggalin mo yung damo. So, kasama po yan, ituro po natin sa ating mga anak. Teach them to keep down wrong habits as they keep down the weeds in their gardens.
Homes surrounding to extend and exemplify our beliefs. Dapat daw po yung buhay natin ay nagpapakita kung ano tayo. Tayo ay anak nino? Ni Kristo, di ba? Anak tayo ng Diyos. Pero yung bahay natin, mukha bang tahanan ng anak ng Diyos? Yung surrounding natin, mukha bang tahanan ng isang Kristiyano? So, dapat daw po nagpapakita na kung saan yung ating pong tahanan ay nagpo-profess kung ano yung katotohanan na meron tayo. Kaya naman mga kapatid, ipaalala natin sa ating mga anak na sila ay hindi tiga rito. Sila ay probationers lang. O Eli, ang tahanan mo saan? Dapat sa heaven. Diba? Anak, sa heaven ang tahanan mo, kaya okay lang na hindi ka talagang maging mayaman. Hindi naman kailangan talaga maging mayaman. Ang importante maging mayaman sa kalangitan. Yan. Next, ay, sabi pong ganon, parents get homes in the country. So, ito po yung dalangin ni Sister White. Imagine niyo mga kapatid, isinulat ito ay ilang years back. Meron pong dalangin si Sister White. At ito rin po ang dalangin na iiwan ko sa inyo. Sabi pong ganon, so long as God, sabi ni Sister White, gives me power to speak our people, I shall continue to call upon parents to leave the cities and get homes in the country, where they can cultivate the soil and learn from the book of nature the lessons of purity and simplicity. The things of nature are the Lord's silent ministers, given to us to teach us spiritual truths. They speak to us of the love of God and declare the wisdom of the great master artist. I love the beautiful flowers. They are memories of Eden, pointing to the blessed country into which, if faithful, we shall soon enter. The Lord is leading my mind to the health-giving properties of the flowers and trees. This is also my prayer sa inyo mga kapatid, na tayo po ay mangarap. Mangarap na manirahan sa probinsya. Yung nahabang nandito po kayo po ay mag-ipon ng pambili ng lupa sa probinsya. Pero pag nag-ipon po kayo, tapos bumili rin kayo ng kondo dito, mga kapatid, panalangin po ni Sister White at panalangin ko na sana po ang ating pong isipan ay talagang tayo ay manirahan sa country living na kung saan every day we will experience yung paglabas nyo pa lang ng bahay nyo, nakita nyo na yung puno, pagbukas nyo pa lang ng bintana nyo, naririnig nyo na yung chirping of the birds. May chirping of the birds ba dito? Chirping. Chirping ng kapitbahay. Alam nyo kasi, di ba meron pa akong isang story na nag-camping po kami. Nag-camping kami kasi sa kanila po talaga ay importante ang family day. So nagka-camping sila pag long weekend. I experienced camping na ang gumising talaga sa akin ay chirping of the birds. And then, yun lang po talaga yung maririnig mo. Yung tweet, 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 tweet. Iba't ibang klaseng tweet, tweet ng ibon. So mga kapatid, sana po isa sa dreams nyo na dumating po tayo sa panahon na maranasan po natin ito, na patuloy natin na ibabalik yung papuri sa ating Panginoon. Na patuloy po natin mararanasan na these are all the creation of the Lord. And kaano kaganda ang kanyang ginawa. Kaya naman sana po, dalangin ko mga kapatid, muli, patuloy po natin pangarapin na manirahan po tayo. Huwag po tayo mag-settle dito sa city, kundi mag-settle po tayo sa ating pong country living habang tayo lamang ay nabubuhay. But we will going to settle down permanently doon po sa heaven. Yun po ang aking pong dalangin po at tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray.
Minamahal po namin Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na muli